Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganon din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Isang buwan naging abala si Rafael sa opisina. Maghapon itong laging nasa meeting. Kasama nito si Darwin sa loob ng conference room. Isang araw ay alas 6 na ng gabi, pero tila wala pa rin itong balak umalis sa opisina. Ang lalim ng iniisip mo, love. Umupo naman si Cassandra sa armrest ng executive chair ng asawa niya. Napakarami ng problema ng kumpanya. Halos 1 taon ng lugi pero hindi gumawa si Albert ng solusyon para maayos. Pera ba ang pinoproblema mo? Sabi ko naman kasi sa'yo, iparehistro mo na lang ang naunang kasal natin. Hindi na kailangan pa ng ingranding kasal. Dahil kasal na naman tayo. Naayos na ng abogado ang pagpaparehistro nun. Pero Cassandra, huwag mo nang problemahin. Tulad ng sinabi ko, gusto kong magkaroon tayo ng maayos na kasal. Hindi kita nabilhan man lang noon ng maayos na wedding ring. Mahalaga pa ba ang wedding ring? You are not being practical, Rafael. Hayaan mo na akong mamroblema. Ipagtimpla mo na lang kaya ako ng kape. Tumayo siya at tinungo ang mesa sa sulok ng silid kung saan nakalagay ang coffee maker. Sumunod naman si Rafael na humawak sa baywang niya mula sa likuran. Masyado mong dinidibdib ang problema sa kumpanya, Rafael. Tapos gusto mo pang ikasal tayo sa hacienda sa susunod na buwan. Itinuloy ni Rafael sa yakap ang paghawak sa baywang niya. Kulang na lang ay isubsob nito ang mukha sa balikat niya. Hanggang ngayon ay hindi pa rin ako makapaniwala na nandito na ako ngayon. Alam mo ba noong ko pa pinapangarap ang manirahan sa syudad? Bakit hindi mo na lang sinubukan noon? Sunod-sunod na kasi ang pagkakasakit ni Papa. Naiwan sa mga balikat ko ang responsibilidad sa bukirin. Wala naman akong pinagsisisihan. Masaya din naman ako dahil naibalik ko ang kabutihan ni Papa sa akin. Humarap siya kay Rafael at sinalubong ang mga mata nito na nag-aadya ng takot at insekuridad. Hindi dapat masaya ka ngayon. Masaya ako. Una dahil magkasama na tayo ulit. Pero alam mo ba yung para kang ibon na kay tagal nakakulong sa isang hawla? Na nang pakawalan ka sa bundok, ay para kang nalulunod sa hangin. Na hinahanap na ng katawan mo ang rehas na pinagkukulungan sa iyo sa mahabang panahon. Gusto mong bumalik sa La Union? Siya naman ang nakadama ng insekuridad. Hindi niya gustong nakakaharap ni Rafael si Almira. Pagkatapos ng lahat ng ginawa nitong panggugulo sa kanila. Hindi naman sa ganon. Masasanay rin ako dito sa katagalan. Paano kung sa paglipas ng buwan ma-realize mo na mas gusto mo ang buhay doon? E di uuwi tayo sa La Union. Sasama ka naman sa akin, hindi ba? Nakangiti nitong wika na hindi alam kung nagbibiro siya. Marahan siyang umiling dahil hindi niya gustong magsinungaling kay Rafael. Mas gusto niyang nandito sila sa Maynila kaysa umuwi sa hacienda, kung saan magugulo na naman ni Almira ang buhay nila. Malamig na ang kape mo. Wika niya nang inabot ang tasa sa asawa. Bakit parang nalipat na sayo ang lungkot ko kanina? Ngumisi naman si Rafael sa kapinisil ang pisngi niya. Hindi pa ba tayo uuwi? Ipagluluto kita ng masarap na kaldereta. Wow, namiss ko yun. Uubusin ko lang tong kape bago tayo umuwi. Bumalik naman siya sa desk na katabi lang din ng desk ni Rafael para magligpit ng mga gamit niya. Isang opisina lang kasi ang gamit nila dahil wala ng ibang bakanting silid. Nang matapos magkape naman si Rafael, ay umuwi na sila sa kondo. Katatapos lang niya magluto ng puntahan ng asawa sa balkonahe. Hindi siya nito napansin dahil may katawanan ito sa kabilang linya.
Nagulat siya at umakyat ang dugo sa ulo niya nang mapagsino ang kausap nito. Ang hilig mo talagang biruin ng Papa Almira. Baka pag uwi ko dyan, kulay blondie na ang buhok niya. Hindi niya alam kung tungkol saan ang pinag-uusapan ng mga ito, pero hindi talaga siya palagay. Ipinaramdam niya ang presensya niya kay Rafael na kaagad naman nagpaalam kay Almira. Sabihin mo sa kapatid ko na tumawag agad siya ha. Salamat. Huli nitong wika bago ibinaba ang telepono. Nakakunot ang noo nang hapitin nito ang baywang niya. Nagsiselos ka pa ba ron? Si Albert ang gusto kong kausapin, pero nasa kural daw sila ng Papa. Bakit hindi ka sa telepono ni Albert tumawag? Hindi naman nagdadala ng telepono si Albert kapag nasa kural lang o sa bukid ang punta. Ibinilin ko na lang kay Almira na sabihin kay Albert na tawagan ako. Pwede ka naman mag-iwan kay Albert na mensahe ah. Bakit kailangan mo pang kausapin ang Almira na yon? Hindi ko sinasadya na kausapin siya, okay? Pilit nitong paliwanag sa kanya. Sa mansyon lang ako tumawag para may makausap man lang ako kahit isang katulong. Nag-aalala ako. Kanina pa walang sumasagot. Paano kung may nangyari na pala kay Papa? Kaya hindi sinasagot ang tawag ko. Isang irap lang naman ang pinakawalan niya. Masyadong malalim ang iniwang trauma sa kanya ni Almira. Tila ba aagawin nito si Rafael anumang oras na magkausap ang mga ito? Tatawag naman sila sa iyo kung may problema talaga. Umalis siya sa balkonahe saka bumalik sa komedor. Nakasunod naman sa kanya si Rafael. Sinabi ko naman sa iyo na hindi mo na dapat pinagsisalosan pa si Almira. Hindi ako nagsiselos, Rafael. Pero bakit namumulay ang ilong mo? Tudyo naman ni Rafael. Nangingisla pa yung gilid ng mata mo. Naiinis lang ako. Ang laki ng kasalanan sa atin ng babaeng yan. Pero ang bilis mong napatawad. Uwi ka naman ni Cassandra. Isang buntong hininga naman ang pinakawala ni Rafael bago sila nagsimulang kumain. Huwag ka na magalit, okay? Iiwasan ko na kausapin si Almira simula ngayon. Kahit papaano ay naibsa naman ang inis niya. Pero bago sila matulog ay naabutan niya na naman si Rafael na tahimik lang na nakatayo sa balkonahe. Malamig na sa labas, Rafael. Mahina niyang wika ng sundan niya ang asawa roon. At bakit parang malalim na naman ang iniisip mo? Hindi naman. Pilit itong ngumiti sa kanya. Kinausap ko lang si Albert. Tapos nagpahangin na rin ako. Nakausap mo na si Albert? Oo. Marami siyang trabaho ngayon doon. Dahil 2 hasyenda na ang minamanage niya habang wala ako. Bakit parang malungkot ka kung nakausap mo na naman ang kapatid mo? Napag-usapan lang namin ang tungkol sa bukid. Nakakamiss lang din. Kasi 1 buwan ko nang hindi nasisilayan ang hasyenda. Hindi bale. Uuwi naman tayo doon sa susunod na buwan. Gusto niyang tanungin kung masaya pa ba ito sa pamamahala sa kumpanya o mas gusto na nitong bumalik sa bukid. Pero natatakot siyang itanong dahil baka hindi siya handa sa isasagot nito. Naabutan ni Cassandra si Rafael na tulog na sa sofa pero nagkalat pa rin ang kung ano-anong dokumento sa sahig sa center table. Nakatulugan na nito ang trabaho dahil ilang gabi na itong puyat. Siya na ang nagligpit ng mga iyon habang hinihintay niyang maluto ang nakasalang na sinigang. Napag-alaman niya kasi kay Darwin na natakam itong kumain ng sinigang sa kantin nang minsan maligaw ang asawa roon. Alam niya madalas ay hinahanap ni Rafael ang dating buhay nito sa probinsya. Ang sariwang hangin, ang malawak na bukirin, at buhay na tila payapa na dahil maayos naman ang kalagayan ng hasyenda. Dito sa Maynila maliban sa traffic at pollution, malaking problema ang kinakaharap nito sa kumpanya. Habang isa-isa niyang nililigpit ang mga papeles, nahagip ng mga mata niya ang isang loan application sa bangko na nagkakahalaga ng 10 milyon. Hindi niya alam ang bagay na iyon dahil madalas ay sinasarili nito ang problema. Naalala niya nitong nakaraang araw na palagi din ito may kausap sa telepono na tinatapos kaagad kapag parating na siya. Hindi siya nito tinatanong kung ano ang opinyon niya. Nahagip din ng mga mata niya ang telepono nito na naisipan niyang pakialaman.
Magaling nga talagang instinct ng mga babae dahil nararamdaman kaagad nila kapag may mali. Pagbukas niya sa messages ay puro text naman ni Almira ang naroroon. Wala namang mali siya ang pag-uusap ng dalawa. Pero nasasaktan siya dahil mas naidetalye pa rito ni Rafael ang kinakaharap nitong problemang pinansyal sa dating kasintahan kaysa sa kanya na asawa. Niwala siyang kaalam-alam. Hindi niya namalayan ay panay na ang tulo ng luha niya na kailangan niya magtungo sa banyo para maghilamos. Kasabay ng lagaslas ng tubig sa gripo ay ang pag-agos naman ng luha niya sa mga mata. Hindi na niya ito ginising para mananghalian dahil nagbabawi ito ng tulog. Kumain siya mag-isa dahil kumakalam na ang sikmura niya. Mula sa balkonahe sa kondo ni Albert ay tanaw niya ang matatayog na building sa Kamaynilaan. Siya ay kinamulatan na ang tanawing ganoon. Pero si Rafael ay hindi. Tiyak niyang hinahanap ng puso nito ang tanawin sa bundok at malawak na bukirin. Bakit hindi mo ako ginising para kumain? Humalik ito sa balikat niya. Pero hindi siya lumingon. Tiyak niyang hindi maitatago kay Rafael ang pamumula ng mga mata niya. Ilang araw ka ng puyat. Nag-aalangan akong gisingin ka. Iniharap siya ng asawa dahil hindi naman sila nag-uusap na magkatalikod. Naningkit naman ang mga mata nito na mapansin ang pag-iyak niya. Anong problema, Cassandra? Pinigil niya ang emosyon nang humarap siya kay Rafael. Hindi rin naman niya kayang magpanggap na wala silang problemang dalawa. Bakit hindi mo sinabi sa akin na nag-loan ka pala sa bangko? Para pandagdag sa kapitalas para dun sa kumpanya. Wala ba akong karapatang malaman yun, ha, Rafael? Hindi na kasi kita gustong mag-alala pa. Kaya si Almira na lang ang sinabihan mo ng ganoon ba? Hindi ko siya sinabihan. Bullshit, Rafael. Ano ba talaga ang problema ninyong dalawa at hindi kayo mapaghiwalay? Nandito ka na sa Maynila. Ako na ang kasama mo. Pero hindi ka pa rin tumitigil na makipag-usap sa babaeng yon. Cassandra, alam kong hindi ko na mahihigitan kung gaano nakalalim ang samahan ninyong dalawa. Siya na ang kasama mo halos kalahati ng buhay mo, Rafael. Pero kung hindi mo naman siya kayang bitawan, bakit hindi mo nalang ipinaglaban noong gusto niyang bawiin ang pagmamahal mo? Ginagawa ninyo kaming tanga ni Albert. Mabilis siyang umalis sa tabi nito at pumasok sa silid. Hinayaan niya na lang ang sarili na umiyak ng umiyak. Hindi rin naman sumunod si Rafael, kaya't lalong tumaas ang emosyon niya. Kung pwede lang siyang umalis sa kondo at bumalik muna sa mama niya, ay ginawa na niya. Gusto rin naman niya mapag-isa. Hanggang sa hapunan ay hindi sila nagkikibuan ni Rafael. 10:00 ng gabi nang puntahan niya ito sa balkonahe dahil wala naman yata itong balak na kausapin siya. Huwag na nating ituloy ang kasal, Rafael. Pinatatag niya ang tinig para hindi na umiyak sa harapan nito. Hindi na lumingon si Rafael na umiinom lang ng alak mula sa basong hawak nito. Yun ang rason kung bakit hindi ko sinasabi sa iyo ang tungkol sa finances natin, Cassandra. Sa lahat ng ayaw ko ay ang pinangungunahan ako. Yes, tama. Si Almira ay pinapaboran lahat ng desisyon mo at hindi nakikialam kahit kailan, hindi ba? This is not about Almira. Tuwing sasali siya sa problema mo, imbes na ako na sinasabi mong asawa mo, tungkol pa rin ito sa kanya, Rafael. Tungkol ito sa inyong dalawa. Hindi ko siya sinabihan ng problema, Cassandra. Nalaman lang niya yun sa manager ng bangko kung saan ako nag-apply ng loan. Hindi ko siya tinawagan o humingi man lang ako ng advice sa kanya. At anong ibig mong sabihin, Rafael? Nawala na rin confidentiality ang mga proseso sa bangko ngayon? Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Rafael, na tila pagod na kaagad sa pagtatalo nila. Auntie na Almira ang isa sa may-ari ng pinag-applyan ko ng loan, kung saan nakadeposito ang pera ko, Cassandra. Hindi na ako magtataka kung malaman iyon ni Almira, o ni Papa, o ni Albert. At hindi naman ako naghihirap, dahil may 10 milyon pa naman ako sa bangko ko, kung yan lang ang inaalala mo.
para umatras sa kasal. Hindi ko lang gustong maubos ang ipinundar ko dahil para yun sa buuin nating pamilya, kaya ako nag-loan sa bangko. Sana bago mo inisip na bumuo ng pamilya, matutunan mo munang pag-aralan at tanungin ang opinyon ko sa malaking desisyon na tulad nito. Ang kasal ay isang commitment, Rafael. A partnership. Huwag mong iparamdam sa akin na wala akong halaga. Inisang hakbang naman ni Rafael ang distansya nila nang tumalikod siya. Mahigpit itong yumakap habang siya naman ay hindi na ulit napigilan ng emosyon niya. I'm sorry. Lumunok siya na mapait. Saka kumala sa pagkakayakap nito. Kung hindi nito kailangan ng tulong niya, kapag nagkakaproblema ito, isa lang pala siyang palamuti para masabi na hindi ito nag-iisa sa buhay matapos itong iwanan ni Almira. Kinabukasan ay iniiwasan niyang pag-usapan nila ni Rafael ang mga hinanakit na nararamdaman niya sa nagdaang araw. Nailahad niya ang saloobin niya at tulad ng sinabi ni Rafael, hindi nito gustong pinangungunahan ito. Pero final na ang desisyon niya na hindi na muna sila ikakasal dahil rehistrado na din naman ang kasal nila ngayon. Bakit hindi mo isinama ang asawa mo? Tanong ng mama niya nang dumalaw siya isang araw. Nasa opisina si Rafael at abala rin ho siya sa kabi-kabilang meeting nang umalis siya nang hindi nagpapaalam. Kanina pagdating niya ay naulinigan niyang kausap ni Rafael ang mama niya at hinahanap siya. Busy ho siya, ma. Kumusta ho ang pakiramdam niyo? Busy pala siya, bakit ka nandito? Dapat ay tinutulungan mo ang asawa mo. Kaya na ho niya yun, ma. Tapos ko na naman ho ang trabaho ko. Hindi natatapos ang trabaho ng isang asawa, Cassandra. Dapat ay palagi kang nasa tabi ng asawa mo para kung kailangan ka niya anumang oras, hindi na siya maghahanap pa. Hindi naman ho ako ang kailangan niya, ma. Nagkatampuhan ba kayo ng asawa mo? Hindi siya sumagot dahil malinaw naman ang sagot niya. Isang araw na silang tahimik lang sa hapagkainan. Kumikibo lang paminsan-minsan, pero madalas ay magkalayo kahit sa opisina. Hindi naman ho, ma. Masyado lang ho siyang abala sa dami ng trabaho at wala na ho siyang oras para magpahinga. Umupo ang mama niya sa sofa at tila inaaro kung nagsasabi ba siya ng totoo. Bakit hindi na itutuloy ang kasal niyo sa simbahan? Ako ho ang nagdesisyon, mama. Magastos pa ho kasi at marami pang kailangang ayusin sa kumpanya para hindi ito tuluyang magsara. Pero hindi naman kayo maghihiwalay, hindi ba? Hindi naman siya sumagot sa tanong nito. Mula na maging asawa niya si Rafael, ay nakatatak na sa isip niya na mag-asawa na sila at hindi maghihiwalay. Kahit pa noong itinakda nito na 2 taon na lang sila magsasama, ni hindi niya matanaw noon na maghihiwalay silang dalawa. Kasal na ho kami, ma. Kung ano man ang problema ninyo, ay kailangan niyong pag-usapan na dalawa. Naiintindihan mo ba ako, Cassandra? Maituturing kayong bagong kasal. Tiyak na nagkakahulihan pa lang kayo ng ugali. Lagi mong susubukan na intindihin ang sitwasyon niya dahil ikaw ang babae. Napagsabihan ko na rin naman siya kanina na dapat ay hinaharap ninyo ang problema kaysa tinutulugan ng hindi nasusolusyonan. Umuwi ka na doon na maaga at ipagluto na masarap na ulam ang asawa mo. Yumuko siya ng tumango para itago ang napipintong pag-iyak. Kahit ang ulam ngayon na dati nitong hinahanap sa kanya ay nabago na. Namiss naman na nito ang sinigang. Ano pa ba ang mga bagay na nagpapaalala kay Almira? Sa halip na magluto ay bumili na lang siya ng pagkain sa restaurant. 9:00 na siya nakarating sa kondo na sinadya niyang magpagabi para hindi na siya kumain kaharap ito. Mas madali ang umiwas sa diskusyon, lalo na't wala namang balak si Rafael na maging totoo sa damdamin nito. Pagdating niya ay 6 na bote ng beer ang nasa center table. Tumuloy siya sa komedor para ilapag ang pagkaing dala niya. Parang ayaw mo nang umuwi ah. 5:00 pa ako nandito. Dinalaw ko lang si mama. Traffic lang sa daan kaya ginabi ako.
Alam ko naman na nagkamali ako, Cassandra. And I'm sorry. Pero hindi ko inilihim sa iyo lahat ng problema ko dahil hindi ko binibigyan ng halaga ang opinyon mo. Hindi mo ako lubos na kilala, hindi ba? Kilala kita, Rafael. Alam kong kaya mong lahat balikatin ang problema. Ikaw nga ang namamahala sa siya na mag-isa, hindi ba? Ako ang hindi mo kilala. Akala mo, porket wala akong pera, na wala akong yaman katulad ng ex mo, wala na akong maitutulong sa'yo. Ba't hindi na lang natin tanggapin, Rafael? Nagagawa mong buksan ang problema mo kay Almira dahil pareho kayo ng katayuan sa buhay. Hindi totoo yan, Cassandra. Nagsimula ng kumislap ang gilid ng mga mata nito sa pinipigil na luha nito. Pero tama ka. Hindi nga siguro kita kilala. Hindi kita kilalang lubusan. Nakilala mo ako sa mga panahon na matayog ang katayuan ko sa buhay. Pero paano kung bumagsak ako? Paano kung ma-disappoint kita? At ang mga taong nagtatrabaho sa kumpanya? Nalulunod ako sa responsibilidad na mayroon ako. Dahil lubog na ang kumpanya sa utang. Hindi ko gustong makita mo ang kahinaan ko. Dahil baka hindi iyon ang minahal mo sa akin. Si Almira? Ano bang pakialam ko kung ano ang opinyon niya? Damayan man niya ako sa kabiguan ko o pagtawanan. Hindi yun mahalaga sa akin. Ang importante sa akin ngayon ay ikaw. Ikaw, Cassandra. Hindi ko gustong pagsisihan mo ang pagpapakasal mo sa akin. Umatras ka na kaagad, hindi ba? Hindi ako umatras sa kasal dahil lang may problema kang pinansyal, Rafael. Walang kasalang mauudlot dahil hindi ko gustong makaapekto sa pagsasama natin ang kumpanya, Cassandra. I want to marry you because I want to. And because I love you. Gusto kong i-celebrate ang pagmamahalan natin. Dahil sa kabila ng dami ng problema ko sa kumpanya, kontento ako dahil nandyan ka sa tabi ko. Rafael, it's up to you if you want to attend our wedding. Pero maghihintay ako sa hacienda.